nasa huling oras na tayo. Bahagi na naman sabihin ko. Nasa huling oras na po tayo ng ating palatuntunan ngayong Wednesday morning. At tayo po ay mapalad dahil makakausap po natin ang isa sa siguro prominenting figure na rin, partner, sa politika natin ngayon. At marami rin tayo tatalakayin kasama siya. Nasa linya na po natin si Representative Terry Ridon, House Impeachment Prosecutor at ang Bicol Saro Party List Representative. Kong Terry, magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga, maraming salamat sa pag-imbita. Ayun, Kong, maraming salamat din po sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Kong, simulan po natin. Siyempre, pag-uusapan din naman natin is about the impeachment. Na-manifest nga po ninyo ang optimism ninyo na ipasumite ng Senate Impeachment Court yung mga records na hinihingi po ninyo mula kay Vice President Sara Duterte, pati na ilang dokumento na may kaugnayan po sa kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Sa palagay niyo po ba, Congressman Terry, ano sa tingin po ninyo yung nagpa-convince sa korte at bakit hindi ito basta usapin lamang po ng mga dokumento para malinawan po syempre yung ating mga kababayan nakikinig at nakatutok ngayon? Pero siyempre, alam po, mabigat po talaga yung imperative ng katotohanan. Ano? Kasi, ang totoo naman, katulad ng sinasabi ho natin nakaraan, kung wala hong tinatago, bakit tayo natatakot? Di ba? So, tingin ko, yan po yung pinakamabigat na batayan. Bakit ho tayo umabot sa punto na ito? Na nakumbinsi po yung Senator Judge na, sige, ilabas niya yan para magkaalaman na kung ano po talaga yung laman ng bank accounts, laman ng AMLC document, at laman po ng BIR documents. Sa mga nakaraang impeachment trial po, Kong Terry, nakita po kung paano maaaring maging simbolo ng takot or tapang yung pagbubukas po ng mga ebidensya. Pero hanggang saan po ba maaaring suriin ng impeachment court yung mga financial records ng mataas na opisyal kapag po ang mga alegasyon ay may kinalaman po sa unexplained wealth, maling paggamit ng confidential funds at yung paglabag po sa tiwala ng publiko? Hindi, siyempre, alam po ninyo, magandang halimbawa na lang po, yung nakita po natin doon sa mga hindi ho pinayagan ng Senate Impeachment Court. No? Nakita ho natin doon na halimbawa, yung pong mga kumpanya na hindi naman talaga nakasulat yung pangalan ni Vice President Duterte, Manasseh Carpio, hindi nila pinayagan na mailabas po yung mga dokumento po na yun. So yun, malaking bagay ho yun. Pero yung sa lahat ng iba pa, dahil nakapangalan po yung either Vice President or si Attorney Carpio, sabi ng ating pong Senate Impeachment Court, hindi, kailangan makita yan para makita ng tao yung katotohanan. Ngayon naman po, Kong, nilinaw po ng hukuman na ang mga record po mula noong 2007 hanggang 2021 ay mahalaga at may kaugnayan sa kaso, though ilang beses naman sinasabi din ng defense nga na hindi, at hindi po maituturing na fishing expedition. Ibinasura rin po yung argumento ng defense na ang mga ito ay prior term records. Sa sobrang dami nito, Congressman, paano po in case makakita kayo ng panibagong impeachment ground? Tsaka batay po sa ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, maaari lang daw pong gamitin ng mga dokumento bilang batayan sa kasong nakahain at hindi daw po para magpasok ng panibagong impeachment ground. At wala tayong debate doon. Ganun naman ho talaga. Wala naman nagsabi na pagka may notice tayo bagong impormasyon doon, magkakaroon po ng bagong article na naman. Wala akong ganun. So yun din ang sinabi ho ni Senator Judge Chis Escudero. Sabi niya, hindi, paano na yung fishing expedition yan? Ang tinatanong naman dyan, may detalye naman, malinaw kung ano hinihingi. Tapos, hindi yan gagamitin para sa panibagong article of impeachment or panibagong impeachment complaint laban sa atin pong pangalang Pangulo. Ang depensa po, Congressman Terry, pumapalag po doon sa pagpapalabas din po ng mga dokumento noong mga panahon na hindi pa po impeachable officer si VP Sara. Pero para po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, bakit kailangan po na isama sa investigasyon maging yung period po na hindi pa impeachable officer si VP Sara sa gusto po ng prosecution na makuwang impormasyon? Siyempre, mahalaga ho yun. Para makita ko natin talagang pinagsimulan po ng yaman ang ating pong pangalang Pangulo. So, yun po pinakamagandang pagsisimulan po niya. Yung taon po na naging pangalawang Vice Mayor, si ating pong Vice President Duterte sa Davao City. So, 2007 po yun hanggang ngayon. So, nakinatigan po ng korte po ito at masaya kami na umabot po doon yung decision po nila. Mm-hmm.
Ngayon naman po kung may tanong po yung mga senator judges kahapon kung ano nga pong nagtulak sa prosekusyon na ipagpalagay na itong issuances ng subpoena ang least invasive or intrusive para makakuha ng impormasyon. Ginit naman po ni Congressman Chel Diokno na hindi naman daw invasive o intrusive dahil hindi pa naman po nakasentro yung issue kung admissible daw po ito sa impeachment court, kundi yung pagkuha lamang po ng impormasyon dun sa respondent. So, para ba sa inyo kung panibago po bang convincing power ulit sa prosecution kung tatanggapin bilang ebidensya ito or hindi po? Hindi naman totoo na intrusive ho yun. Subpoena ho yun. Ibig sabihin, humihingi lang po ng dokumento na ipakita dito sa atin pong Senate impeachment court. And more importantly, hindi naman ho si Vice President Duterte yung hinihingan. Nito pong mga impormasyon po na ito. Yung hinihingan po nito labas doon sa ating pong pangalawang Pangulo, sa mga opisina ng gobyerno, sa mga bangko. No? So, hindi natin masasabi na yung pong karapatan ng isa pong akusado nalalabag dito. Dahil hindi mo sa akusado kukunin ito pong mga dokumento po na ito. May nababanggit po, Congressman, na penal liability sa ilalim po ng Article 11, Paragraph 6 ng Revised Penal Code para po sa sinumang acting in obedience sa kautusan po para sa AMLAC personnel. Tama po ba, Kong, na wala naman po silang magiging criminal sanctions dahil po sa breach of confidentiality? Wala na po yan. Kasi naglinaw naman na po yung Senate impeachment. Kasi ang nagsasalita dito, hindi naman prosecution. Nagsasalita na po dito yung Senate impeachment court na ginagawa po talaga nito in pursuance of their duty na to get to the truth. No? So, no amount of objections at this point can actually suffice para pigilan po yung paglalabas po ng mga dokumento pong ito. Ngayon naman kung nung Monday, para din po doon sa mga listeners natin, nung Monday kasi nagkaroon ng parang misto lang face of parang question and answer portion si House Prosecutor Congressman Chel Diokno, maging yung magkapatid po na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano patungkol po doon sa mga legal debates kung maaaring ipasabina ang confidential na bank at tax records ni VP Sara. Kamusta naman po kaya ito, Kong? At may ba comment na parang naging legal lecturer daw po si Attorney Chel nung Monday? Siyempre, kasama naman po yan dun sa puntahan po talaga ng Senator Judges at bahagi either ng prosecution at depensa. So, tinatanggap naman po natin in stride. No? Nasagot naman po ni Congressman Diokno yung lahat po ng mga tanong na pre-pound ng lahat po ng mga Senator Judges. At kahapon din po, Kong, umupo po sa witness stand si NBI Director Attorney Melvin Matibag. At sinubukan po ng defense na gibain yung kanyang testimonya sa investigasyon sa awareness at subpoena affidavits sa mga journalist na unang in-interview po ng NBI. Tingin niyo po, Kong, may bearing ito or natibag ang credibility niya sa investigasyon lalo't may mentioning na hearsay ang kanyang impormasyon? Wala ko yun. Mahalaga naman pong sinabi po ni Director Matibag, una, meron pong aktual na mga pagbabanta laban sa atin pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. Yan yung una. Pangalawa, na meron pong continuing threats na ginagawa ang ating pong Pangulo, ang kanya pong pamilya, laban sa ating pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. So, yun, mahalaga po yun. Masaya ko kami na naipasok po yung particular na impormasyon po na yan. Ngayon naman, Kong, isa din sa mga naging paksa po kahapon dun sa impeachment trial, yung hindi po na notarized na affidavit ni Las Cañas from the defense. Sinabi nga, kung maibabahagi niya naman po, Kong, bakit pala hindi po nagawang manotarize ito para maging binding sa third party? Hindi naman kailangan ho yung notarization para doon sa isang affidavit na sinabit sa ICC. In fact, yan po yung mismo dokumento na sinabit para hulihin ang ating pong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang totoo, irrelevant po yun kasi hindi naman ho yan ibinigay sa Senate Impeachment Court para sabihin yung katotohanan dong sinasabi ni Mr. Las Cañas. No? Sinasabi lang ho ni Attorney Matibag, yan po yung mga dokumento na lumapag sa lamesa niya nung po nagkakaroon na po ng investigasyon dito po sa pagbabanta ng ating pong pangalawang Pangulo sa ating pong Pangulo. Kasi magagawa natin, hindi ho talaga ng notaryo yung pong dokumento ni Mr. Las Cañas. In the same manner, na iba pong mga dokumento na lumalapag sa lamesa ng law enforcement, katulad halimbawa ng intel reports, hindi naman ho yung mga notaryado mga dokumento. So anong
ano nireklamo ng pong mga tumututol na unauthorized daw po yung pong dokumento ni Mr. Las Cañas. Mhm. Kahapon po nabanggit din po no, ni NBI Chief Matibag na may leads na siya sa taong pong kinausap ni BP Sara or persons of interest para daw po patayin si PBBM, F. Eliza at saka po si former House Speaker. Pero hindi niya ito pinangalanan kung no for the protection of the NBI informants, continuing daw po yung investigation. Pero sabi po ng mga netizens, parang napahina nito yung claims ng grave threats. Ano po ang masasabi ninyo dito? Paano naman na pa yun ang grave threats? Yung grave threats, pagbabantay, pinag-usapan. No? Pinag-usapan ni Atty. Matibag, yun po nga pag-contract ko ng gila, magkaibang krimen yun eh. Yung grave threats, napatunayan na yun, hindi na nga kailangan si Atty. Matibag dun sa bahagi po ng grave threats. Kasi ang kailangan lang po dun yung video documentation ng pagbabantay. Nakita naman naman natin yun. Ano? Ang dagdag pong bit-bit ni Atty. Matibag, hindi na ho yung confirmation ng pagbabanta, kundi pagpapatuloy ho ng mga pagpaplano ng pagbabanta at harm laban sa atin pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. Ngayon naman po, Kong, kay Matibag na rin niya po nanggaling na trying ang depensa na maikonnect sa asawa niya yung pag-endorse ng reklamong impeachment at maging ang anggulo na di naman siya pinasampina and yet umupo siya sa witness stand to offend his statements. Ito yung masyado dinidiin din to kahapon ng defense team maging ang mga previous columns niya against the Vice President ay inilabas po. Pero para po sa prosecution panel, bakit naging si NBI Chief Matibag sa tingin ninyo ang last hurrah of final act dito po sa Article 4? Well, si Atty. Matibag naman ho talaga yung makapag buo ng kwento po ng NBI. Siya ho yung NBI director. Katulad sinabi ko dati, nabanggit na ho yung pagbabanta, napatunayan na ho yun. Ang pinakita lang ho niya na nagtutuloy-tuloy pa rin after the Vice Presidency remarks, yung pong pagbabanta sa buhay po ng ating pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. At ano po yung kahit mag-iiyak ho yung depensa at subukan ho niyang tibagin yung kredibilidad ni Atty. Matibag. Wala ho nangyari doon. Kasi yung mga binabanggit ho nila, mga irrelevant na ho ng mga tanong yun sa totoo lang. Narinig din po kahapon kung yung salita pong kinetic force from NBI Director Matibag, no? Tingin niyo po ba na-establish ito na dahil sa pagbabantang ito ng ni BP Sara, mistulang parang nanganak na ng threat sa presidente afterwards? Nakita naman natin yun. Talagang yung pong mga leader ng atin pong pangalang Pangulo at kanya pong mga taga-suporta, talagang ginagaya yung pong kanila pong mga iniidolo at sinusuportahan pong mga leader. In fact, kahit nga yung mga ordinary mamaya na susuporta sa pangalang Pangulo, nananakot din ho, nananakot mga vlogger, nananakot ng mga kongresista online, di ba? So, ano talaga meron pong real impact yung mga salita na binibitawan po nito pong pangalang Pangulo at ng kanya pong pamilya. Kung ako mangangamusta naman in terms of sa pag-usad ng ating trial, we have already passed several days since we started this. Thoughts po, gusto ko makuha yung thoughts ninyo with the flow or yung usad po ng trial as of now. Okay ba sa inyo to with the prosecution team? Is this okay o sa tingin ninyo medyo may delay o nababagalan ba kayo dito, Kong? Hindi naman. In schedule pa rin naman ho tayo kasi may mga witnesses ang tinanggal Hindi ba? So as soon as matapos na si Atty. Matibag, diretso na tayo confidential funds misuse. So, kumbaga, expectation niya ako dapat Agosto pa ho tatawid to confidential funds misuse. Pero hopefully within the day or by next week, papunta na ho tayo ng confidential funds. Okay. Siguro kung may last question ako, partner, no, hingin ko na lang din yung reaction ni Congressman Terry on this issue. Kasi nung Lunes, nagkaroon po ng pahayag si Senator Judge Erwin Tulfo na kumbaga dapat iwasan daw po ng mga Senator Judge yung paggamit daw po sa oras ng impeachment trial para maihayag nila yung kanilang mga personal issues. Sa panig naman po ng House prosecution, ano po ang inyong reaction sa naging pahayag po na ito ni Senator Judge Erwin Tulfo? Wala naman, malaya naman po yung Senator Judges na magsalita kung anong gusto nilang pag-usapan ho doon. Siyempre sa Baguio namin, kung relevant naman ho yung tanong sa kaso, wala naman po problema sumagot sa atin pong mga Senator Judges.
Ayun, Congressman, last na lang po, baka mayroon po kayong pahabol na mensahe o paalala sa ating mga kababayan, lalo na yung talagang masugid na sinusundan po itong impeachment trial from the first day na nag-convene ang ating Senate Impeachment Court, Congressman. Siyempre, ituloy lang ho nila yung pong pagsubaybay dito po sa goings on ng impeachment trial dahil hindi lang naman po ito tungkol sa amin, hindi po ito tungkol sa mga matataas po na opisyal. Usapin pa rin po ito ng pananagutan at maayos na paggamit po ng pera ng bayan. So talagang dapat involved yung ating po mga kababayan dito. Ayun, Kong. All the best po, Congressman Terry Ridon. At muli, maraming salamat po sa pagtanggap na aming paanyaya na makausap po namin kayong umaga. Ingat po at maraming salamat, Congressman. Maraming salamat. Magandang umaga. Nakausap po natin, House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. So para sa kanila pala, medyo mabilis ng konti. Partner ang usad sa kanila. Gulat ako doon, ha? No, na ang tansya nila August pa tatawid doon For the sa confi usapin funds. ng confidential Oo. funds. And yet ngayong araw, ini-expect na, hindi, siguro baka mga next week na din eh. Kasi Wednesday next week tingnan na. natin kung mahahabol pa na masimulan ngayong araw yung confidential funds dahil babalik pa si Attorney Matibag sa Senate Impeachment Court dahil hindi pa tapos yung cross-examination ng depensa at magkakaroon pa ng redirect yan sa House prosecution team. So tingnan natin kung maipapasok na ba yung unang witness for the confidential funds or baka next week na nga yan. Pero yun nga, 'di ba? At least maaga pa rin, 'di ba? Oo. Dahil ano pa lang next week July pa rin naman, 'di ba? Though we have to consider din syempre na isang araw lang sila magta-trial next week to give way for the SONA and the contra SONA, but things are siguro in terms of speed for the prosecution, I think things are looking up para sa kanila. Parang tama nga yung sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na sa umpisa parang nagkakapaan pa yung depensa Oo. at yung prosecution, pero in the long run daw makikita daw natin na bibilis na yung usad ng impeachment trial. So siguro in the long run din may mga marirealize din yung defense and prosecution team na itong witness na to pwedeng hindi na natin isalang, Tama. 'di ba? May katulad na nangyayari din ngayon, may mga pinupull out na ang prosecution ng mga witness, 'di ba, na hindi na nila sinasalang sa trial. Kumbaga yung naging prinsipyo nila, di bali ng sobra kaysa kulang. Yes, so Which is, tama. I think okay din naman. Ay,